Magandang araw, maupay nga adlaw, maayong adlaw. Welcome sa isa na namang sesyon kasama ang mga benepisyaryo ng ating programa. Bago tayo magsimula, narito ang ilan sa mga nagbahagi ng kanilang saloobin patungkol sa nakaraang sesyon. Maraming salamat sa pagbabahagi, Lani at Monica. Kaya naman po, para palagi tayong updated sa mga ganitong sessions, mag-like, subscribe, and share na. Dahil sa araw na ito, ating pag-uusapan ang financial scams o panlilinlang sa pananalapi. Sa panahon ngayon, hindi naligtas ang kahit sino sa mga mapanlinlang na tao. Madalas, lalapit sila na parang magandang oportunidad. Mabilis daw ang kita, madali lang yumaman, at kailangan mo lang mag-recruit ng iba para lumago ang pera mo. Minsan pa, gagamit sila ng madadandang pangalan at kwento, pero wala namang tunay na pundasyon o maayos na reputasyon. May mga pagkakataon ding pipilitin kanilang magdesisyon agad dahil limited time offer daw ito. Kaya, mahalagang maging mapanuri at huwag basta magpapasilaw dahil sa likod ng mga pangakong ito, maaring nakatago ang panlilinlang. Layunin ng sesyong ito na mabigyan ang mga benepisyaryo ng kaalaman tungkol sa mga pinansyal na panlilinlang tulad ng investment at lending scams. Ang impormasyong ibibigay sa sesyong ito ay naglalayong maprotektahan kayo laban sa mga illegal na eskema. Bago tayo tumungo sa susunod na diskusyon, atin munang pagnilayan ang mga sumusunod na pahayag. Isulat sa inyong FDS notebook ang oo kung ang pahayag ay nagsasaad ng panlilinlang o scam at hindi naman kung hindi. Ibahagi ang sagot sa inyong pamilya at mga kapwa benepisyaryo. Una, sinabihan kang nanalo ka sa lottery o raffle na hindi mo naman sinalihan. Sinasabihan kang kumilos agad o mawawala ang oportunidad. Pinili ka umano upang makatanggap ng espesyal na alok, insentibo o libreng regalo. Pinagbabayad ka ng shipping fee para sa iyong premyo o regalo. Pinapangakuan ka ng mataas na kita na walang panganib o 100% garantisadong balik sa puhunan. Sunod, hinihingan ka sa email ng iyong personal na impormasyon tulad ng bank account, credit card number, PIN at mga password. Walang ibinibigay na nakasulat na record o impormasyon ang institusyon tungkol sa intransaksyon. Ang institusyon ay hindi rehistrado o hindi pinapangasiwaan ng anumang ahensyang nagre-regula nito. Isang mobile number lamang ang ibinigay bilang contact information. At panghuli, ang alok ay may mga testimonya pero wala ka namang paraan upang mapatunayan ito. Lahat naman tayo ay may hangaring kumita ng mas malaki para mas maibigay ang pangangailangan ng pamilya. At walang masama roon. Pero, tandaan natin, walang madaling paraan para yumaman. Kaya sa bawat oportunidad na dumarating, suriin itong mabuti at pag-isipang mabuti bago magdesisyon. Ating kilalanin ang mga konseptong nakapaloob sa sesyong ito. Una ay ang investment. Ang investment ay paglalagay ng pera o pagkuha ng ari-arian na yon upang kumita o lamago ito sa hinaharap.
Mahalagang tandaan na ang lehitimong investment ay may malinaw at nakasulat na impormasyon tungkol sa kita, panganib at iba pang detalye. Sunod ay ang investment scam. Ang investment scam ay panlilinlang kung saan hinihikayat kang maglabas ng pera gamit ang mali o mapanlinlang na impormasyon tungkol sa isang kahina-hinalang oportunidad sa pananalapi. May iba't ibang uri ng investment scams, pero iisa ang layunin nito. Ang malinlang ang tao upang maglabas ng pera sa pamamagitan ng mga pangakong malaking kita na kadalasan ay hindi totoo. Una, may tinatawag tayong advance fee scam. Hihingan ka muna ng bayad kapalit ng malaking kita pero mawawala na pagkatapos. Ang boiler room scam naman, pilit kang papabilhin ng stocks na walang halaga gamit ang matatamis na pangako. Ang pension scam, target ang mga may pension, inaalok ng peking pautang o investment na mataas ang kita. Ang Ponzi scam, binabayaran ang naunang investor gamit ang pera ng bagong investor pero wala namang totoong negosyo. Ang pyramid scam, kailangang mag-recruit ng iba para kumita at umiikot lang ang pera sa loob ng grupo. Ang pump and dump scam ay panlilinlang kung saan pinapataas muna ang halaga ng stock gamit ang maling impormasyon. Saka ito ibinebenta ng mga nanloko para kumita habang ang ibang investors ay nalulugi. Ang forex scam naman, nililin lang ang mga tao na pumasok sa foreign exchange trading na may pangakong malaking kita. Ang offshore investing scam o mga alok na galing sa ibang bansa na target ang mga Pilipino, kadalasang mahirap beripikahin. At ang exempt securities scam, na ipinapakitang legal ang investment kahit hindi, gamit ang maling impormasyon at peking dokumento upang malinlang ang investors. Narito ang mga babala o taktika sa mga alok na investment. Mag-ingat sa mga alok na investment na gumagamit ng tiwala, magarang imahe at pangakong malaking kita para makahikayat dahil madalas ito ay pandilin lang. Ang imbitasyon mula sa kakilala. Madalas nagsisimula sa imbitasyon ng kaibigan o kamag-anak tapos ihikayat kang sumali sa magandang oportunidad daw. Magarang imahe at titulo. Kahit may opisina, diploma o mataas na titulo, hindi ibig sabihin ay lehitimo na. Siguraduhin mo nang may lisensya mula sa tamang ahensya. Pangakong malaking kita. Kung sobrang laki at bilis ng kita ang ipinapangako, magduda na. Lahat ng investment ay may kaakibat na panganib. Marami na ang nag-invest. Hindi mahalaga kung sino ang sumali. Ang tanong ay kung bakit dapat kang mag-invest. Sunod, minamadali ang desisyon. Magduda ka kung sinasabing mauubos na agad ang alok para mapilit kang umuo. Ang gawin ay maglaan ng oras. Sabihin na kailangan mong kumonsulta muna sa pamilya bago magdesisyon. Magtanong muna. Huwag mahiyang mag-usisa at alamin ang detalye bago pumasok ka. Freebies o libreng alok. Mag-ingat sa mga panlilinlang na gumagamit ng libreng produkto para mapasarap ang usapan. Mayroon din tayong tinatawag na lending scams.
Mag-ingat sa mga lending scam, lalo na sa mga online lending apps na madaling lapitan pero maaring abusuhin ang iyong personal na impormasyon. Sa ngayon, marami ng apps ang nag-aalok ng mabilis na pautang. Isang download lang, may pera ka na agad. Nakakaengganyo ito lalo na kung kailangan mo talaga. Pero dito rin pumapasok ang panganib. May ilang apps na humihingi ng access sa iyong contacts, larawan at iba pang personal na files. At kapag hindi ka nagbayad sa tamang oras, maaring gamitin ang impormasyon ito laban sa iyo. Tatawagan o itetext ang mga kakilala mo para ipahiya ka. Kaya mahalagang maging maingat. Basahin ang terms and conditions, iwasan ang pagbibigay ng sobra-sobrang access at siguraduhin protektado ang iyong personal na datos. Sa huli, nasa atin pa rin ang responsibilidad na bantayan ang sarili laban sa ganitong panlilinlang. Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay nabiktima? Una, itala at tipunin ang lahat ng detalye ng nangyari. Halimbawa, ang pangalan ng kumpanya, pangalan ng nakausap, detalye ng investment at iba pang mahalagang impormasyon. Pangalawa, maghain ng reklamo sa Securities and Exchange Commission lalo na sa Enforcement and Investor Protection Department. At humingi ng tulong sa NBI o sa pulisya. Ano ang dapat tandaan? Suriing mabuti ang bawat oportunidad kahit galing pa ito sa matagal mo ng kakilala o sa isang estranghero. Higit sa lahat, huwag magpadala sa mga alok na maaring napakaganda para maging totoo dahil kadalasan may kapalit itong panlilinlang. Sa pagtatapos ng sesyong ito, ibahagi naman sa inyong pamilya ang mga natutunan. Isipin kung anong mga dating gawi ang dapat baguhin at anong mga pagpapahalaga ang kailangang isabuhay upang makaiwas sa investment at financial scams. Maaring gumawa ng gabay na naglalaman ng mahalagang aral na pwede ninyong ibahagi sa inyong pamilya. Para updated tayo sa iba pang sessions, mag-like, subscribe, and share na. Salamat sa pakikinig. Nawa ay may natutunan na naman tayo sa sesyong ito. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli!